I just need to have an idea paano ako makakaalis dito sa hellhole. Hi guys, this is Ten from Utang HQ. So, currently nagde-develop kami ng utang tracker for Etsy. So, gamitin natin to para magkaroon ng strategy si OP kung paano niya mababayaran yung utang niya. Okay? Actually, itong si OP, nag-post lang talaga siya sa section part sa Reddit. Ito talagang original post. Sasagutin ko din sa next video. Pero ito muna yung sa kanya kasi nauna siyang magbigay ng lahat ng details. Okay. So, start tayo. So, tingnan muna natin bakit ba nagkaganto. So, tinanong ko siya and reason daw is nung 2023, I had promotion na reason why lumaki kahit papaano yung sahod ko. Ang una, kaya pang bayaran, I can do advance payment pa nga. But when my parents decided to get married, sa akin sila kumuha ng malaking chunk sa gagastusin. And yung wedding ay magta-travel pa sa province plus pamasahe back and forth ng mga kapatid ko since nag-aaral pa sila. So, ayan, alam na natin. Ang parents ang may kasalanan. Char. Okay, so, na-hospital din ako. And a lot happened. Almost 100K din na gastos. And lahat yun, utang din. Tapos system din yung ibang utang. Okay. So, may history ka pala na hospital. Hindi ko sure kung ba't ka na hospital. Pero, after mo mabayaran yung utang mo, or like, pag nakaluwag-luwag ka na, better siguro kung mag-apply ka rin ng HMO. Kasi, na-mention 100K din to. Hindi ko sure kung meron kang HMO na. Pero, kung wala pa, good idea magkaroon. Para if mangyari ulit. So, next, naging pabayad din ako eh. I am so young back then. Akala ko kaya bayaran, hindi na pala. Lately ko na na-realize yung nagawa ko. I'm still crying, lalo na paggabi. Naisip ko lahat ng to. Tapos next yung sabi niya, I forgot din pala, I had to help my parents pay yung lupa namin. I paid 50,000 to help them. And currently asking sila ng 20,000 sa akin. Since both of them po working as minimum wage earner, di kinakaya ng salary po na sila lang. Kasi super nahihirapan na sila to pay our lupa and house. Inutang ko din sa card ko yan. I tried to do debt consolidation sa mga online apps. I ended up na di ko din nagawa kaya lumaki na din tubo ng mga utang ko. Ito, sa conclusion, balikan natin yan. 20K gave the parents for lupa. Balikan din natin yung stress at night. So, tingnan natin. So, dito sa sheet natin sa kanan, ang gagawin lang natin, punta tayo sa debt database. Tapos, i-input lang natin lahat ng utang niya. So, start na tayo. PPICC. Tapos, yung amount, ito yung total amount ng utang niya. 1,3. Union Bank 1. Tapos, 30,000. Union Bank 2. Tapos, 15,000. RCBC, 9,000. Tapos, medyo mahaba. Sorry guys. Next na naman tayo sa mga online apps. So, CIMB, 145,000. Next ay Savvy. Actually, hindi ko alam kung anong Savvy. Hindi ko lang siya narinig. Savvy, 111. So, next ay Home Credit. Tapos, 111,960. Tapos, next ay Billies, 59,000. Maya, personal loan ata yung PL. 72,000. 23. G gives 32. 326. SPL 20,000. 2. S loan. Medyo mahaba guys. I-fast forward na lang nyo na lang kung gusto nyo matapos na agad. So, 27. Tapos Tonic 16,000. G loan 15. 992, C-Bank, 15,000, Maya Credit, 11,000, tapos, malapit na, Atomy Cash, 9,000, Lazada Fast Cash, 8,000, tapos may Atomy Credit Card, 4,000 lang to, tapos, ito, Co-op daw. 55,000. 55, 1, 2, 3. Okay. Yes. So, na-input na natin lahat ng utang niya. So, in total, nasa 4 na credit cards. Tapos, nasa 16 na online apps or online banks. So, dito sa sheet natin, pupunta lang tayo sa debt breakdown na tab.
pagpunta natin dito, yan. So, automatic na siya na may input na yung pinakamaliit na utang, which is ito, Atomy CC. Ito yung pinakamaliit, tapos pataas siya ng pataas hanggang sa pinakamalaki, which is yung CIMB na 145,000. So, automatic na siya. Tapos, dito sa sheet natin, ang pwede nyo lang sulatan o lagyan ng input is yung mga dilaw. Yung white is may formula. So, bawal siya sulatan. So, for this one, tinanong ko actually si OP kung magkano yung minimums niya or monthly sa bawat isa. So, kailangan natin yun kasi para makompute yung everything, okay? So, dito, sa taas dito, yung nag-iisa, dito natin ilalagay yung mga monthlies niya o mga minimum sa bawat isang card, okay? So, isa-isay natin yung mga sinabi niya. So, sabi niya, yung BPI daw, 5,000 every month. So, start tayo dito, 5,000. So, as you can see, automatic na siya na mag-compute. So, kung dito lang natin ibibase, pag nagbayad siya monthly, kunwari, May, nagbayad siya 5K. Yung kung talagang magbabayad siya ng every month. Ayan. So, by March 2027, mazazero na niya or mababayaran niya lahat ng utang niya sa BPI. Kung doon lang yung basehan na. So, lagay natin muna lahat ng mga sinabi niya. So, ang sabi niya, the rest of the bank credit cards daw, 500 yung minimum. So, RCBC, 500. Tapos, Union Bank, 500. Tapos, diba may isa pa siyang Union Bank. So, 500. Okay? So, tapos na tayo dun sa 4 na credit card ng minimums, no? So, next naman, ito. So, for G-Gibbs, 4 yung binigay niya. Ang gagawin natin for this one, i-sum na lang natin, no? Para meron tayong average monthly. Parang meron tayo for monthly. So, 25 plus 3032 plus 1537 plus 1140. So, 8209 G-Gibbs. 8209. Okay, so next, SPay later. So, dito for SPay later, paiba-iba siya monthly. Pababa ng pababa ata. So, ang gawin na lang muna natin, ilagay natin yung una. Ito. Okay. Tapos tong S loan, first loan, second loan, hanggang sixth loan. So, ganun din yung gawin natin for this one. I-add muna natin lahat. 643 plus 731 plus 804 plus 837 plus 2310 plus 3387. Okay. So, ito yung for S loan. 8712. So, next sa Tonic, 26. Next for G loan, 2285. Tapos for C Bank, 2267. Tapos Maya Credit, hindi niya nilagay. So, ilagay naman natin 500. So, Atomy Cash, 1773. 1773. Tapos Lazada Fast Cash, 1773.23. Tapos, parehas sila nung Atomy, no? Actually, 0.33 pala to. 0.33. Tapos, Atomy Credit Card, 1773. Tapos, mayroon pang sa Co-op daw. For now, ilagay muna natin 1,000. Try mo natin 1,000. Tapos, may kulang pa. Check natin. Ito, bill is. Dito ata yun sa main niya. Ito. Nagbibigay ako 1K each cut-off. Ibig sabihin, 2,000 siya per month. Tapos, may 3,583. Okay. Tapos, next naman is itong Savvy. 3,500 per cut-off. So, times 2, no? 7,000. Tapos, home credit, 5,598. Double check natin kung lahat may... Ay, ito wala pa, CIMB. CIMB 5,600 daw. So, okay. Lahat meron na, no? Tapos bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na this is not a professional advice, okay? So, mainly, pinapakita lang natin kung paano natin magagamit tong Google Sheet para magkaroon ng bird's eye view kung gaano katagal ba yung utang, ano ba yung pwedeng gawin para mas mapabilis bayaran yung utang, yung mga ganun. So, kasi ang gagawin natin dito, parang kumbaga theory lang, no? Kung paano babayaran. Iba pa rin yung in real life, 'di ba? Kasi syempre, kunwari partial payment lang binigay mo or di ka makabayad,
for sure, like, i-hunt ka ng mga callers, di ba? Nung mga parang sa phone, di ba? Parang kukulitin ka yung whatever. So, yung mga ganun, kailangan do your own research pa din. Okay? So, ito yung theory lang, kumbaga. Kailangan nyo pa rin i-double check. Okay, so let's continue. So, since nalagay na natin lahat ng mga details, yung minimums, yung monthlies niya, punta naman tayo sa budget payment. Magkano ba yung kaya niyang i-budget monthly para magbayad ng utang? So, ang mga minention niya, okay, ito, fixed salary, 40,000 a month. So, punta tayo dito sa monthly budget natin na sheet sa May. Tapos, again, di ba yung mga dilaw, doon ka pwede magsulat. Yung puti, bawal galawin. So, dito, punta tayo sa salary, lagay natin 40,000. I-assume ko doon na net to So, ang goal natin ngayon ay malaman kung magkano ba yung pwede niyang budget para sa pangbayad ng utang. Okay? So, ang gawin natin, ito, since net niya actually yung mga expenses niya in a month. So, punta tayo sa start here para sa categories, no? Lagay natin ambag sa house, internet, water, and electricity, tapos savings sa co-op. Okay? Okay. So, next, balik tayo sa monthly breakdown. So, ambag sa house, ito 3,000 daw per cut-off. So, ibig sabihin, 6K siya per month. No? Ang laki. 6,000. Internet, 2,500. Tapos, water and electricity, 1,000 daw. Tapos, savings ay 2,000. Okay. So, kung mapapansin nyo, tuwing naglalagay tayo sa budget, may left to budget dito. Ibig sabihin yun yung natitira sa 40,000 for budgeting, no? So, kunwari, may isang buwan na parang yaman ng parents niya. Ganyan. Parang, anak, kaya na namin, huwag ka na magbigay. Ganyan. So, gawin nating 0. Ma-add siya dito sa left to budget. So, ibig sabihin, mapupunta siya sa budget mo na pambayad sa utang. Ayan, so ganyan. Pag ganyan meron kang 34K pambayad ng utang. Okay? So, kaso hindi. So, ganyan. Yan, 6K. Okay. So, ngayon pa lang makita natin yung overview, no? May problema na tayo agad. So, makita natin yung salary niya, 40,000. Pero yung kailangan niyang bayaran, 71K sa isang buwan. So, yun. Yun yung problem. No? Masyadong malaki yung mga monthlies niya. So, for now, ano bang budget natin for utang monthly? Ang budget lang talaga natin is 28,500. Okay? Yan. So, ngayon, meron kang left na 43K. So, by the way, yung dito pala sa part ng tao ko, kasi nung kanina, nung nilalatag ko, initially, ang nilagay ko dito for 1,000, di ba? Nang hula lang ako. Pero kasi nung nag-read back ako doon sa messages namin, ang sabi niya kailangan 6 months daw, maklear na daw niya yung 55,000 sa co-op. So, pinalitan natin to. Kasi kunwari, kung 4K lang, hindi siya 6 months eh. Ang kapag 6 months, mating June yung start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kunwari November. Dapat by November, nandito na yung color blue. So, ibig sabihin kulang yung 4K. 5K ba? Walang pa din. So, sabihin natin 7,000. November na ba yan? Hindi pa. So, kailangan 8,000. Ayan. So, kailangan ganyang amount a month. If you want na after ng 6 na buwan, tapos na siya. Okay? Okay. So, ngayon, ang problema, so, balikan natin to. Ang budget natin, 28,500, diba? So, lagay lang natin dito, 28,500. Okay? So, hanggang November, ito yung kaya niyang ibayad para sa utang niya. Monthly. Ngayon, left to budget, kailangan gawing 0 to. So, ibig sabihin, magbabawas tayo dun sa payment monthly para maging 0 to. Kasi negative 43, ibig sabihin, kulang ng 43K yung pera niya pang bayad eh. So, paano gagawin natin? So, yung ganito, tingnan natin yung malalaki yung payments, tapos i-adjust natin na partial na lang sila. Okay? So, again, ito in theory lang Ibig sabihin, parang kailangan nyo pa rin mag-research kung paano ba yung magiging in real life situation kapag ganito yung ginawa nyo. Okay? So, titingnan lang natin to para maging yung bird's eye view nga, tsaka para maging mas manageable yung utang. Okay? So, start tayo with S-loan. Kasi alam ko from the first video that I made, na pag yung S-loan, alam ko may partial payment na pwede 200 pesos. Balikan lang natin. Yung S-loan niya kasi 6 yung loan niya. So, 200 na partial payment times 6. Kasi 6 yung parang loan na nakalista kanya. So, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. I-ano ka muna na hanggang November. Okay? 1, 2. Tapos, ang gawin natin,
Yung G-Gibbs, babaan din natin to kasi medyo malaki siya eh. 800. Hanggang November din. So, wait, konting ano pala, hindi ko pala na-mention kung paano gumagana to, no? So, yung basic muna. So, bale, etong sa payment, kunwari ito, May. Kunwari May ka nagbayad, ito yung payment mo for Atomy, for May, ang balance niya ito. Okay, so kunwari ito, Lazada Fast Cash, ito yung balance mo, ito yung minimum monthly payment mo, ito yung buwan, nagbayad ka ng May, ito yung balance mo. Nagbayad ka ng June, ito yung balance mo. And so on. August, ito yung... Hanggang sa pumunta ka na ng September, so pagdating ng September, ito yung ibabayad mo, tas zero na yung balance mo. Ganun, okay? So, isa na lang ang antay natin. Pag RCBC naman, ito yung minimum payment mo, ito yung total mo. Kung every month ka magbabayad ng minimum, by October tapos ka na magbayad, okay? So, ganun siya nag-work. So, ngayon, nasa 27K na yung left to budget natin. So, kasi binabawasan natin yung monthly na babayaran natin para maging zero eh. Ano pa bang pwedeng ibawas? Ito kasi ang laki ng 8,000 eh. Kaso kinakabahan kasi ako dito, baka hindi mo makuha yung savings mo sa December kung babawasan natin to. So, sige, bawasan na lang. So, ihayaan na lang natin yung co-op. Mukhang priority siya. Itong bill is 1,000 na lang muna. Kung pwedeng gawing 500, better. 1,000. So, hanggang November yan yung binabudget natin. Hindi ko muna ilalagay yung December kasi by December iba yung budget natin eh. Meron kang bonus eh. Okay? So, sa Maya din, ito actually, ang laki nito 7K. Kailangan natin magbawas ng 26K eh. So, pwede bang 500 na lang ito? Try mo kung pwede Kasi, 'di ba at least may partial payment. Okay, home credit din. Wala eh. Kailangan natin hanggang zero yung left to budget eh. O, hindi pa rin. May 15K pa din. Ito din. 500 na rin natin to. Tapos, ito. Medyo mataas tong dalawa. 500 din natin. Ito din. 500. November. 500. Ayan. So, kulang pa din. Kailangan zero to eh. Negative pa rin siya eh. 2,000. Hindi ba talaga pwede bawasan to? Laki. Ito, SPay later. Tsaka G-loan. Sige, SPay later muna. 500 ulit. Hanggang September. Okay? Tapos, siguro isa pa. Kasi kailangan nating dagdagan yung yung kailangan natin ng pera pangbayad dun sa mga nasa harap para mauna na silang mawala. So, ayan. Meron ka ng extra left to budget na 2,400, no? Okay. So, ganun yung ginawa natin, mga may super partial payments lang yung iba para makabayad ka dito. Okay, so start tayo. So meron ka, di ba dito? Ito yung magbayad ka, 1,773, di ba? Ang balance mo, 2,424. Meron ka pang extra. So, ibig sabihin yan, pwede mo na i-add yan dito. So, para i-add, i-delete mo lang to. Tapos malalaman mo yung pera na pwede mo i-budget. So, gayahin lang natin to. 4,197. Okay. So, kumbaga para mo siyang idadagdag. Kumbaga, lang yan. Yung monthly mo plus, kukuha ka dito. Okay? Parang ganun lang siya. So, again, 4,1,897. Para zero na to. May isa ka ng zero sa May. Okay? Tapos nun, meron ka pang 4 pesos na tira actually. So, pwede mo siyang ibayad dito. 1,777.67. Yan. So, pwede mo siyang ibayad that month sa May din. Okay? So, zero na tayo. Punta tayo sa June. Pagdating ng June, meron kang 4,000, di ba? So, pag tinanggal muna natin to para malaman yung total, ito yung balance mo dito, kasya ba? Hindi. So, ifo-full mo siya, 5,974.67. Yan. So, ito na yung balance. So, meron pang natitira pero zero na to. So, again, puro minimums lang yung iba. So, next, July na tayo. By July, 1,113.66. Ano na to? Bayad na siya. So, zero na. Okay? So, good job. Nakadalawa ka na by then. So, may natitira ka pa na 4,861. So, ilalagay ba natin yun sa RCBC? Hindi. Okay? Kasi yung RCBC, mababa yung interest rate. Usually, no? Ina-assume ko lang actually. Usually kasi kapag credit cards, compared to loan apps sa phone, mga online apps, better yung interest rate niya.
Tapos tingnan mo 500 lang yung minimum niya. So, ibig sabihin, iwanan mo na muna to, okay? So, ito, i-hide ko na muna to para hindi tayo maguluhan. Yan to. Nabayaran mo na siya eh. Hide. Hindi ko makita yung hide. Wait. Ito, hide natin. And, okay? So, okay. So, RCBC ba natin ilalagay? Hindi. Okay? So, punta tayo ng Atomy Cash. So, pagdating ng July, idadagdag natin siya dito. So, delete muna natin. Magkano yung total? 6634 yung pwede mong gamitin na budget. So, ito yung balance niya. Pasok siya. So, kopyahin lang natin yung balance. 5910.34. So, 0 ka na. Okay? 0 ka na pagdating ng July for Atomy Cash. Okay? Tapos, may sukli ka pa na 724. So, ililipat natin sa Maya Credit. Okay? So, delete mo natin to. 1, 2, 2, 4. So, 0 na. So, ngayon punta naman tayo sa August. Pero bago yan, i-hide muna natin to kasi tapos na siya. Hide. Ayan. So, meron kang 7,748 na budget pang distribute. So, saan natin siya ilalagay? Dito ba? Ganyan. I go for wag muna. Tingnan muna natin saan natin siya mailalagay dun sa mga like legit na minimum. Kasi diba ang dami nating ginawang minimum na hindi naman ganyan yung minimum. Gets mo ba? So kunwari to, 2,600 talaga yung kailangan mong ibayad. 500 lang natin. So for this one, gawin na nating 2,600. Okay. So 2,600 din to. 2,600 din to. Yan. Okay. Tapos kahit nagawin mong 2,600 yan, meron ka pa ding 5K, no? So, tingnan natin kung saan pa natin pwede ilagay. Dito. Sa SP later, no? Pwede. Okay, so, yung next naman. So, may natitira pa tayong 5,648, no? So, next, ilalagay natin siya dito. Kasi yung SP later, 3,400 naman kasi talaga to yung minimum niya. So, ilagay natin siya dito. Yung legit minimum. 3,464. 3,464, 3,464, 3,464. Okay? So, kahit na ilagay natin yon, no, yung legit na minimum niya, meron ka pang 2,600, no? So, saan natin ilalagay yung 2,600? Siguro dito na lang, sa harap, para makabawas. Dito sa Maya Credit na lang. 3,184. Okay. So, kailangan mo timplahin, no, kung saan mo siya ilalagay. Kasi ang goal natin, maubos ng maubos para yung mga cards as much as possible na. Yung mga maliliit yung amount para at least nababawasan yung stress sa buhay mo. Okay, so next, so 0 na tayo sa August, no? September na tayo. So, by the way, nung plinot ko to, no? Kung wala tayong gagawing anything, April 2030 ka matatapos. So, i-beat natin yan, yung 2030 na yan. Okay, so, saan tayo? So, September. Magdating ng September, may 2,684 ka, no? So, saan natin ilalagay itong 2,684? Dito ulit, para matanggal na to. Maging aggressive na tayo. So, dinelete ko muna, tapos 3,184. Yan, okay? So, 0 na to. Punta na tayo sa next month, October. Meron kang 1,784. Pag dinelete mo to, meron kang 2,284. 2,284. Yan. Di pa umabot. May balance ka pang 1,2,4. Okay, so 0 na to. November na tayo, no? Meron kang 3,236 para i-budget. Ito, bayad na to. Maya Credit mo by then. 0 na siya. Okay? Tapos, ito, actually, yung C-Bank mo, 0 na rin siya by November. Yung G-Loan mo, 0 na rin siya by November. Okay? And galing. Hide mo na to. Hide. Ito rin, hide natin tong dalawa. So, di ba, nakakaluwag agad ng pakiramdam kapag alam mo yun, pag nauubos mo yung utang. Tingnan natin kung meron pa. Ito, actually, tapos ka na rin sa co-op by then, November. So, good job. Sa wakas, tapos din yung co-op na yun, pakalaki. Sobrang laking luwag kapag wala na tong co-op. Kasi tingnan mo, pakita ko sa'yo, So, tapos na, diba tayo eto, November na tayo, diba, tapos mo na yung mga co-op and stuff. Ang dami mong matanggal ng November, May 3,000 ka pa left to budget. Okay? So, saan mo ilalagay yan? RCBC, hindi, syempre. Kasi sabi nga natin, di ba, yung RCBC, Union Bank, credit cards, i-minimum lang natin yan kasi nga, maliit lang naman yung minimum. If that makes any sense. Ayun.
So, i-skip nga natin yan. So, next tayo na pinakamaliit, yung sa tonic. So, ilalagay lang natin tong dito sa November, di ba? So, ito yung talagang minimum natin sa kanya. Pero, pag dinelete natin to, ayan, meron ka pang 5,836, no? Kasi dinagdag na, ito yung leftover, idadagdag natin to. So, meron kang 5,836. 5,836. Okay. So, ayan, 0 ka na for November. Ngayon, ito December, ito yung pinaka-fun naman to, okay? Kasi, ang mangyayari niyan, hindi 28,500 yung ano mo, yung budget mo. 'Di ba, i-mention niya, 13th month pay niya, 40,000. Tapos sa co-op magwi-withdraw pa siya ng 25,000, 'di ba? So meron tayong gantong amount na dagdag. So syempre Pasko naman, so sige, pwede kang gumastos ng 5K lang. Wala, ganun talaga, kailangan mo magtiis. So sabihin nating 35K. Okay na kaya 'yun? Paano ba kayo magpasko? Hindi ko din sure. Pero sabihin mo, babawi ka na lang next Christmas. Kasi talagang kailangan mo nang tapusin tong mga utang mo para di ka na ma-stress. Mas importante yan kaysa mag-enjoy sa Pasko. Pero gets, mag-enjoy na lang. Bumili na lang kayo ng mas like murang food or whatever. Basta next Christmas ka na lang bumawi. Yun yung sabihin mo kung like mga may friends ka na ano or like yung family mo gustong mabonggang handaan or whatever. Ayan. So, assuming na 35K yung isa-save mo sa sweldo mo, plus sa co-op mag-withdraw kang 25, bawal gastusin yan. Ibuo mo na, okay? And 25,000, so i-add natin. Extra money to. 35,000 plus 25,000, okay? So, ito yung extra money na makukuha mo sa December na pwede mong ilagay towards utang mo, okay? So, kung dati, 28,500 lang yung budget mo for utang, plus 60K. So, add natin. Plus 28,500. Okay. So, meron kang 88,500 ng December. Grabe, 88,500. Pambayad ng utang, okay? So, since ganyan yung amount na kaya mong ipambayad, ito, balik sa 28,500 to di ba? Hanggang December din. Hanggang November. Yan. Ito special month to, tong December, no? So, ang pwede natin gawin, i-distribute yan sa mga pwedeng pag-distributan. So, una, I go for, anuhin mo na to. Tapusin mo na yung kaya mong tapusin. December naman to lahat eh. So, ito tapos mo na, tonic, SP later by December, nang hindi man lang din i-distribute to. So, close na natin to Congratulations! Kumukonti na, tonic, SP later, hide. Okay? Whew! Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 na lang from 20. So, paano natin to i-distribute? May S-loan ka. Siguro, dun muna tayo sa mga dun sa legit minimums nila, no? So, ito, 8,712. Gawin natin 8,712, no? Sa S-loan. Tapos, sa payment, di ba 8,209? So, yan, actually pala, ito pala, di ba hanggang November lang pala yung ginawa ko kanina ng mga minimums eh. So, actually, ito na yung mga legit minimum mo. Yung mga malaking minimum, ayan, 3, 5, 7,000. So, kahit na yan yung legit, meron ka pang 37K, ganun siya kalaki. Okay, good job. So, gawin natin sa S-loan, i-zero na natin to. So, by December, ito, meron kang 18K na lang to. Pwede mo na siyang buuin. So, dinelete ko yon tapos yung total mo na pwede 46K na gamitin, diba? So, 18,804. Ayan, zero na to. Mali-zero mo na yung S-loan by December. Okay? Tapos nun may 27K ka pa eh. Union Bank, ilalagay ba natin dito? Hindi, kasi maliit lang yung minimums. Okay, hayaan lang natin siya. Yung G-Gives, so ilagay natin siya sa G-Gives. Okay? 28, ito hindi na. Ay, hindi, kaya pa pala kasi didelete mo muna to eh. So, meron kang 35K pang bayad. So, ibuuin mo na to, my God. 28, 826. Ayan. Okay? Ayan. So, kahit nabayaran mo yung S-loan at saka G-Gives, meron ka pang 6K na natitira. So, i-hide na natin to since tapos na siya bayaran. Hide. G-Gives, yes. Hide. Okay, may 6K ka pa. Saan natin to ilalagay? Yung next na pinakamaliit mo na bayarin is yung Belize. So, lagay natin siya dito. Delete muna natin to. Tapos, lagay na natin 8881. Yan.
So, zero na. Okay, zero na for December. So, balik na tayo dun sa normal na budget, no? So, 28,500. So, mapapansin mo, nag-negative ka nito left to budget. Ibig sabihin, may hindi ka kayang bayaran for January. Kasi pinull-on natin yung mga minimums eh. Siguro BPI na lang, baka mas mabait sila. BPI na lang siguro. Baka mas mabait silang kausapin compared sa loan apps. 500. Ayan. So, may extra kang 2,719, no? So, saan natin siya ilalagay? Ilagay natin siya sa bill is. So, delete muna natin to para mag-add sila. Lagay natin 4,719. Okay, zero na. Lipat tayo next month. Ay, damihan natin tong sa BPI. So, siguro mga ilang months ba? Mga 6 months muna. Hanggang June siguro na 500 lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, pagdating ng Feb, may 27 ka. Ilalagay natin siya dito. Delete muna. So, may 4,719 ka. 4,719. Okay? Tapos, zero na. Punta tayo ng March. Meron ka ulit 2,719. Gayahin ng, so parehas lang yan. Ganyan, 4,719 ulit. 4,719. Delete natin to. 4,719. Kasi puro zero lang eh. Yun lang yung pwede mong gawin. Delete ulit natin to. 4,719. Tapos, ito din. Delete din natin. 4,719. So, ibig sabihin yan, for how many months? From January to June, ganun yung galawan mo. Dito mo nilalagay sa bill is yung payment. Okay? So, kulang pa, no? Kasi negative to ulit eh. So, sa BPI yung nakakawawa eh. So, ilan pa? Try natin 500. Siguro try natin ng 3 months pa. 500. So, ito sa bill is, no? So, 4,719. Pagdating ng August, 4,719 uli. Tapos, pagdating ng September, ganun uli. 4,719 yung pabayaran mo. Okay? Okay, nakikita ko na ang dulo ng bill is. Medyo malaki kasi. Okay, so pagdating na actually ng October, tapos na tayo, diba, ng September. Pagdating na October, may negative ka ulit dito. So, ibig sabihin, bawas ulit tayo sa BPI. Or wherever ka pwede magbawas. Basta, ganyan yan. 500. So, may extra 4,000 ka, diba? So, pagdating dito, by October next year, mababayaran mo na yung bill is. Okay? So, hide natin to. Tapos na siya. Good job. Ano pang ganap ng October? Meron pa ba? Ato, bayad na din yung RCBC. Hindi natin siya nilagyan ng anything, ng additional payment, pero bayad na rin siya by October. October na tayo eh. Yan. So, hide natin to. So, check natin kung meron ka pang pwedeng bayad na by October. Wala pa. Okay? Pero, ang good news, kumukonti na yung scroll bar. Ayan. Ilan na lang to? 3, 4, 5, 6, 7 na lang from 20. Okay. Konti na lang. So, eto, 4K. May savings ka na 4K by October, diba? So, ang gagawin mo lang, ilipat natin sa Maya. Maya kasi yung next eh. Okay? So, dito. Delete muna. Tapos, magkano? 32K kasi yung balance mo eh. So, kahit ilahat mo to, 76.54, meron ka pa ding madaming utang. Okay? So, zero na tayo for October. Next November, meron kang extra 719. 719 lang siya kasi ito full payment to eh, yung sa BPI. Yan na. Kaya naman eh. So, bayaran mo na lang ng minimum. So, yan. 719 to, no? Lagay natin sa Maya. So, meron kang 4,302. Minimum mo, ito, plus ito. Okay? So, 4,302. Okay, next December uli. Ayan. Assume ulit natin na naka-isang cycle na pala tayo ng taon, no? Assume ulit natin na wag ka na wag ka na mag-co-op. Pag withdraw mo ng 25K noong December, wag ka nang wag ka nang sumali dyan. Kapag may savings ka sa mo na lang, online banks mo na lang ilagay, kunwari CBank or CIMB, yung mataas yung interest rate. Pero yun, wag ka na sumali ng co-op. Ay, oh my God, naalala ko lang, kasi diba dito sa natin, ito, meron siyang payment sa co-op, diba? Na 2,000 savings sa co-op. So, by November, diba, this year, by December, tapos na siya sa co-op. Thingy niya, diba? So, may extra 2K ka. So, yun, kapag nangyari yun, sa savings mo na lang to ilagay. At least para may savings ka kahit papano.
So, monthly, tama pa rin to, yung plinot natin. Pero yung dapat na nasa co-op mo nilalagay, ilagay mo na lang yan sa, high yield na mga savings bank. Kunwari, CBank or CIMB, ganyan. Para hawak mo siya. Kasi siya yung magiging emergency fund mo eh. Okay? So, ayan. Balik tayo sa December. So, for December, di ba yung sabi niya, yung napag-usapan natin kanina, 35K yung i-allot natin from 13th month pay niya sa December para sa budget niya for utang. Okay? So, mangyari niyan, 35,000, galing yan sa 13th month niya, plus yung normal niya na budget, which is 28,500. Okay, ang budget niya for utang this December is 63,500. 63,500. Okay, good job. May 35K ka na pwedeng i-distribute sa mga utang mo. So, again, skip natin itong mga banks kasi maliit yung minimums niyan. So, punta tayo dito. Ayan, buuin mo na to, itong Maya. Kasi yung balance na 20. So, lagay natin 2714. Ayan, 27. Ayan, paid ka na by that time. Okay, sa December. Good job. Yay. So, hide na natin to. Ayan. Okay, so may 18K ka pa, saan natin siya ilalagay? Dito na lang sa next, which is yung Savvy. So, pag dinelete natin to, kita mo yan, 23,500 lang yung balance mo, meron ka pang 25K na budget. So, ilagay mo lang yung balance, ito, kopyahin mo, 23,500. Okay, zero ka na din yan by December next year. Okay? So, good job. I-hide na natin to. Hide. Okay, nawala na yung scroll bar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang yung yung mga utang mo na. Yung mga utang mo, okay? So, by then, by December, nagbabayad ka. Parang kaya mo bayaran lahat ng legit minimum nila eh. Yung mga 5, 6 sa CIMB, 5, 6 dyan, BPI, 5K, 5K din. So, lahat ng minimum kaya mo na bayaran. Tapos, may sukli ka pa na 2,088 na budget, no? Sa atin nilalagay. Home credit. Yun yung next, no? Delete natin to. Tapos, 7686. So, 0 na. Okay, balik tayo sa tunay na budget mo. 28,500. Hatakin ulit natin, pababa hanggang November. Okay? Tapos, meron kang 11,302 na pwede dagdag pang bayad sa utang. So, home credit, check natin. For January, eto. Pag dinelete natin to, meron kang 16K. So, full natin. 16,900. Okay? So, 0 na tong for January. Lipat tayo ng Feb. Pagdating ng Feb, mga minimum magbabayad ka, pero meron ka pang sukling 11K. So, again, 6,900. Meron ka ulit pambayad. Pero, kita mo naman, 16,698 lang yung need mo bayaran. So, palitan natin to. 16,698. By the way, yung pala, no? Wala pa tong mga penalties and whatever. Syempre, magkakaroon ka ng penalty kapag hindi ka nagbayad or partial lang yung payment mo, no? So kapag ganon, try natin, hindi ko kasi sure kung kung magkano yung penalties nito kaya hindi ko nilalagay. Pero i-assume natin ko na itong BPI credit card. Tingnan natin, how much is my penalty if I only pay 500 BPI? But my minimum is 5K. My total is 113,000. Estimate is okay. So, typically, the BPI typically charges a late payment fee of 850 or the unpaid minimum amount. Okay? So, again, lang to, chinat GPT ko lang. So, pwedeng mali, ganyan. Kailangan nyo pa rin mag-research kung magkano ba talaga. Okay? So, for now, gawin natin kunwari. Kunwari lang 850. Para lang makita nyo kung paano gumagana tong adjustments part. Kasi, hindi masyadong nagagamit dito. Apply natin dun sa mga days na parang 500 lang yung binigay natin. 850 kunwari. Yan. So, nangyayari, pag nilagay nyo yung adjustments dito, malilipat siya sa balance. Okay? So, kunwari, dito lagay natin 850. Dito rin 850. For me, okay lang naman na mag-late, magkaroon ng penalty. Kasi ang goal naman natin is,
mabawasan yung, kasi tingnan mo naman, no, from 20 credit cards, 5 na lang natitira. So, kahit na lumaki to, feeling ko okay lang sa gantong situation. Kasi nga, ang hinahabol mo ay peace of mind at saka, alam mo yun, mabayaran at ma-zero yung mga cards mo. Okay, so, ito din, meron din tong CIMB. So, try natin i-check. CIMB. So, sabihin natin na 700. So, again, pwedeng malito ano lang to, para pakita lang kung paano gumagana tong adjustments portion. Okay? So, 700 kunwari. Yan. Okay? So, ayun. Yung iba din meron pero hindi ko na ilalagay. Nilagay ko lang to para makita kung paano gumagana yung adjustments. Dapat pala kanina ko pa ginawa pero nalimutan ko. Okay, so anyway, ito na. February, may 202 pesos ka pa na natitira. As in, ano na to? Tapos mo na yung home credit by that time. 0 na siya. So, hide na natin to. Wow. Wow, okay. Meron na tayong 4. Good job. So, meron ka pang sukle, no? February na, may sukli ka pang 202 na sukle para i-distribute. So, lagay natin sa BPI, no? So, ikaw mamimili ka, BPI ba gusto mong bayaran or CIMB? So, siguro CIMB na lang muna, no? Para matapos na to. Kasi siya yung mas malapit na matapos eh. Or wala lang, gusto ko lang siya yung mauna. So, yun muna. Lagay na, dinilit ko muna para makita yung total na pwede ilagay. So, 5,802. Tapos, meron, for March naman, meron kang 16,000 na additional na pera para i-distribute. So, delete natin to. Tapos, 22,500. For me, mas better yung maging aggressive ka sa isa kaysa sa i-distribute mo sa lahat para matapos na agad yung card. So, again, meron ka ulit 22,500. Okay. So, pag nilagay natin dito, 0 ka na for April. Punta na tayo sa May. Pagdating ng May, ganun uli. Pero, kasi yung balance mo, 17K na lang eh. So, pwede mo na siyang ilagay dito. 17,198. Okay. Good job. So, 0 na to. Pagdating ng May, tapos ka na magbayad sa CIMB, tapos may sukli ka pa na 5,300 para i-distribute. So, unahin natin tong BPI. So, 10,302. So, 0 ka na. Di pa tayo sa June. Pagdating ng June, 22,500. Kasi, since tapos ka na magbayad sa CIMB, i-hide na pala natin to. Tapos na siya. Hide. So, dito sa CIMB, di ba, monthly tayo nagbabayad ng pera dyan. So, since nawala na siya, malilipat yung pera dun sa left to budget. Okay? So, hide natin yan. Tapos, ito na yung total. So, pagdating ng June, delete natin to para malaman yung total. 7,500. Okay. Umiki ng wagas. Okay? So, ganun ulit. Pagdating ng July, no? Pagdating ng July, ganun ulit. 27,500. Ay, by the way, ito pala, ginagawa natin, assuming to na hindi mo nadadagdagan yung mga utang mo. Kasi kunwari, Union Bank kunwari, earlier ng January 2027, nagdagdag ka ng, ito yung sa adjustments mo rin ilalagay yun eh. Nagdagdag ka kunwari, umutang ka kunwari ng 50,000. Gusto mo ng bagong, I don't know, phone. So, madadagdag yan sa balance mo o haba ulit to. Ayan. So, yan. Assuming yan na wala kang added utang. Kasi kapag may added utang, ilalagay mo siya sa adjustments. Ganun. Okay, so, saan na tayo? So, August na tayo. Ito, ayan. So, pwede na to bayaran, i-full. Pagdating ng August, 18,000 na lang yung balance mo sa BPI. So, 18,648. So, 0 na siya pagdating ng August. Okay? Tapos, may sukli ka pa actually na 88. So, pwede mo na tong bayaran dito. Okay? So, 1,500. So, pagdating ng August, mababayaran mo ng Union Bank at saka BPI credit card. Congratulations. Isa na lang. Oh my God. Okay. So, i-hide natin to. Hide. Oh my God. Wait lang. So, pagdating ng August, may sukli ka pa. 'Di ba? So, pwede mo na siyang ilagay dito. Delete muna natin. Kasi pag delete natin yan, na-add siya dun eh. You know. Basically, parang 500 plus ito, 7,852. So, delete natin. Tapos, sulat lang natin yung kaya ng left to budget na. So, 8,352. Okay? So, 0 na.
Pagdating ng September, ganun uli. So, delete muna natin to. Inad doon. 2,8,500. Ay! So, ang balance mo, 8K na lang eh. Oh my God. So, ito na yung last 8,148. Woo! Okay, congratulations. Good job. Grabe, ang haba nun. Pero, as you can see, yung, kung like, yung kapag sinulat mo lang lahat siya, na minimums lang, tapos hindi natin ilalagay yung mga bonus mo, ganyan, hindi tayo mag-snowball, yung parang uunahin natin yung maliit to malaki. April 2030 actually yung aabutin. Pero ngayon, since ginawa natin to, ano na lang, September 2027. So, mahaba pa din, no? Yung, dito, mahaba pa din yung duration ng pagbabayad ng utang, pero at least not that bad, considering na magkano ba kasi yung utang. So, actually, ang total nito ay 880,000. Okay? Nabayaran mo siya in how long? So, kung gagawin mo to, no OP, kung gagawin mo siya, abutin ka ng mga 2 years and 3 months para magbayad. So, not that bad. I mean, kung hindi ka nauutang, ganyan, tsaka magiging discipline ka na hindi mo gagalawin yung 13th month mo, pati yung winidraw mo na savings sa co-op, mapapabilis ka talaga. Okay. So, ito lang, mga concerns lang. Yun nga, sinabi mo na stress ka at night. So, ngayon, since alam mo na yung bird's eye view na 2 taon, around 2 taon ka magbayad, di ba? At least nakakaluwag-luwag sa pakiramdam. Kasi in the end, pera lang naman to. Though, mabilis masabi na pera nga lang yan, pero syempre nakaka-stress talaga. Parang, kung stress ka at night, umiiyak ka, pwede kang magkasakit pag ganun, di ba? So, dapat 2 years kang hindi magkasakit eh. Paano magkasakit in 2 years, okay? So, kailangan mong matulog ng maayos. So, since nakita mo na naman yung bird's eye view na ganito yung parang ganito yung mangyayari, sana nakatulong to sa'yo parang pantanggal ng stress mo. Kasi, matatapos din yan, di ba? Parang it will come to pass din naman. So, wag na masyadong ma-stress, okay? So, isa pang issue, yung sabi mo, nagbigay ka ng 20K sa parents mo sa lupa. Tsaka na-mention mo din na minimum wage earners yung parents mo. So, from experience ko kasi, no, pag parents, hindi lang, although sinabi mo na hindi naman lagi yan, kahit nasabihin mo na ganun, minsan may mga months talaga, imposible na 2 taon na hindi sila kulangin, tapos hindi sila manghihingi sa'yo. Tinanong ko actually si OP kung gano'ng katagal pa yung lupa, kasi hindi niya na-mention kung gano'n pa katagal. If ever nga na mangyari yun, edi I guess ilalagay mo siya sa adjustment, kunwari dito sa adjustment, ilalagay mo siya. Hahaba yung utang, parang ganun. Okay? So, siguro, actually, ang inonote ko dito, kailangan mag-usap kayo ng parents mo, mag-sit down kayo, na, actually, kahit papanood mo nga tong video, pwede din. Para malaman nila kung ano yung position mo ngayon, ano yung situation mo na, alam ba nila na may 880 ka na utang. Kasi dito na-mention niya, tinanong ko kasi, yung pambag niya sa house 3K, tapos per cut-off pala, so 6K. Sabi niya, di pumapayag nanay ko na bawasan ko. Kahit super hirap na ako. So, no choice ako, kahit magalit siya, bigay na lang. Dito pa din kasi ako nakatira sa parents ko. So, baka hindi rin alam ng parents mo situation mo financially ngayon. Siguro dapat sabihan mo sila, mag-sit down kayo na currently, ito po yung situation ko, meron akong 880K na utang. Pero may game plan naman po ako. Matatapos ko siya, nung sinulat ko siya sa sheet, ganyan, aabutin po ng mga 2 taon, sabihin natin, 2 kalahating taon, ganyan. Para may buffer. 2 kalahating taon. So, kung kaya mo, actually dito pwede kang sa internet. Sabi niya kasi hindi to palagi eh. Eto, sabi niya dun sa internet, nag-share ako pero hindi lagi. Hindi ba monthly yan, ganyan. Pwede mo siya actually ibawas dito. Kunwari every other month ka lang magbigay. I-zero mo to. Tapos yung matitirang 2,500 dito, pwede mong gawing 31,000 yung pambayad mo ng utang. Pwedeng ganun eh. So pag nag-sit down kayo ng parents mo, baka pwedeng ganun na, tanong mo lang naman na parang, pwede po bang every other month ako magbayad ng 2,500, ganyan. Pero kung hindi pumayag, sige, kasama na, yun din naman yung inano natin eh, nilagay natin sa breakdown natin. Pero yun, mahalaga na malaman nila na yung situation mo para hindi sila kunwari magyayaya na, anak, kain tayo sa labas, or like, anak, parang,
kailangan namin ng tulong magbayad ng lupa, ganyan. Kung di maiiwasan, hindi talaga. Pero at least alam nila na kailangan nilang, parang alam mo yun, parang last course ka na hingan. Kasi nga alam nila ngayon na wala ka din talaga. Alam mo yun. So, kailangan align kayo. Kasi parents mo naman din sila. So, yun lang. So, pagdating kasi dito ng pagdating ng September, meron kang 2027 na. Meron kang sukle sa utang budget mo na 20K. So, yan, pwede kang mag-celebrate with family. Ilibre mo sila kunwari ganyan. Or tumulong ka magbayad ng lupa that time. Parang celebratory month mo yan eh. Tapos yung hindi ko na ito masyado i-discuss, pero kasi from December to September, di ba yung dapat nagbabayad ka ng co-op 2K a month? Sabi ko, gawin mo na lang savings yun. So, ibig sabihin from December to September 2027, meron kang sinesave na 2,000 a month. 22 months. So, in 22 months, no, magsisave ka ng 2K a month. So, bukod sa September, bukod sa bayad na lahat ng utang mo, meron ka pang savings na 44K. Tapos question mo, bakit di na lang ibayad yun sa utang? Ganyan. I go for wag mo nang i-save mo lang talaga yan kasi yan yung magiging emergency fund mo. Kasi kunwari, biglang may nangyari, wag naman sana, pero kung may mangyaring something sa August, ganyan. Tapos, kailangan mo ng 20K. Saan ka kukuha nun? Utang ka ba uli? Ganyan. Siyempre, dapat hindi ganun. So, dun mo magagamit itong emergency fund mo. Okay? So, yun lang. So, kung in-apply mo man to OP, sana bigay ka ng update sa amin. Kunwari, like, after 3 months, ganyan, after a quarter. Like, update kung saan ka nagkaroon ng problema. Kunwari, nung ginawa mo to, tapos nag-minimum ka lang ng BPI, ganito yung nangyari, biglang tawag ng tawag, whatever. Kung alin yung problematic, para makatulong din sa ibang tao, tsaka dun sa next videos, no? Para ma-mention ko din. So, yun lang. Sana update mo kami. Pag may question kayo, lagay nyo lang sa comments below. Thanks for watching, guys. See you next video.